Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang pag-usapan natin na topic ay kung paano siya nag-change ng visa into E7-4 visa, which is ito yung tinatawag na skilled workers dito sa South Korea. Siya po ay galing sa E9 manufacturing visa. So ngayon, kilala ka muna. Hello po mga kabayan. Ako po si Roel, isang OFW dito sa South Korea. Matagal ka na dito? Sa South Korea, 5 years na. Matagal na rin pala. 2019 nung dumating ako. So, pwede ba i-explain mo, ano bang kaibahan ng E7-4 visa at E9 visa? Anong kaibahan nun? Karamihan ng pumapasok na OFW dito EPS, sa Korea. under EPS. Under EPS is E9 visa. Oo, E9 visa. Yun yung tawag nilang non-professional working visa. E9 visa. So ngayon, nagpalit ka na ng E7-4 visa. Anong differences niya? Yung E9 kasi yun yung Limited ang time. tapos, syempre may mga restrictions kasi per ibig sabihin ng employment. Hanggang 2 contracts ka lang. After ng 2 contract, terminate na lahat ang mga or pagtatrabaho mo sa South Korea. So, kaya ka nag-change ng E7-4 para tuloy-tuloy yung stay mo dito. Hanggang kailan ang gusto mo? Parang gano'n yun. Isa yun sa reason. Saka gusto ko na, kasi yung E7, maraming benefits. Kumbaga, mas marami kang saka pwedeng magkuha ng mga pamilya sa Pilipinas, di ba? Maraming opportunities. So, ano yung mga documents na kinukuha mo? Ano yung mga papel na kailangan ipasa para ma-apply ka sa E7-4 visa? Ano yung mga papel na kinuha mo? Una sa lahat, syempre, kailangan pumasa ka muna ng Korean language proficiency test. At least, dapat may level 2 ka. Kailangan talaga mag-aral na ngayon? Kailangan talaga mag-aral. So, dati, wala yun eh. Wala yun dati. Points lang yun. Pero ngayon, nandun na siya sa pinaka-basic requirements na. So, kailangan talaga mag-aral ng KIIP. Dito ka ba nag-aral sa Korea o sa Pilipinas? Meron ka na nung mga inaral? Saan mo kinuha yung mga topic na yun? Paano mo nakuha yung certificate na yun? Dito sa lugar namin, meron yung pwede kang mag-aral. Wow! May bayad yun? Free yun. Maganda yung may bayad. Walang bayad, free siya. So, ibig mong sabihin, ang lahat ng documents ay galing lahat sa Korea, wala na sa Pilipinas. Lahat ng documents galing sa South Korea, dito na talaga lahat. So, kung sila ay mag-a-apply, wala na kung kukunin sa Pilipinas, kung baga ganon. Dati meron, pero ngayon lahat dito na lang. Binago na. So, mas madali na kumpara dati kaysa sa ngayon. Kung ikaw ang kumpara sa'yo. Pag kumpleto na ang documents, halimbawa, andyan na intact na lahat ang mga papel mo, documents mo, saan ito ipapasa? Paano ang unang steps mo na ginagawa? Paano mo, may tao bang nagtulong sa'yo, agencies, or paano mo siya nalaman na ganito ang steps ng pag-apply? Sa pag-apply, kasi ngayon, nung nag-apply ako, lahat online na lang eh. So hindi ka na pupunta ng mga immigration, walang show, walang ganun? Dati, online na talaga? Dati kailangan mong mag-book ng appointment sa mismong immigration office. Pero ngayon, through online na lang lahat sa highkorea.go.kr. Doon lang lahat ila-upload. I-upload mo lahat. Lahat ng requirements nakalagay na rin doon, lahat ng forms, pwede mo nang ma-download. So baga, kukunin mo lahat ng requirements, tapos i-scan mo siya, tapos i-upload doon sa website. Anong website ngayon? highkorea.go.kr. Doon lahat makikita sa website ng High Korea. So ang mga requirements ay ilalagay na lang natin sa screen para hindi na tataas yung malaman din ng mga gustong mag-apply. Kung sakali, ay may mga kababayan natin sa South Korea na gusto mag-apply. Pwede ba sila mag-apply individual na hindi involved ang company? Or kailangan talaga alam ng company? Sa case ko, kailangan alam ng company. Kasi sa requirements pa lang, kalahati ng requirements manggagaling sa kanila. Sa'yo na nag-apply. Kalahati ng requirements manggagaling sa company mo. So kailangan may both agreements na kailangan magsasabi ka sa company mo na mag-apply ka para ang mga papel na kailangan mo ibibigay sa'yo. Bibigay sa'yo ng company. So dito naman tayo sa sa mga kung magkano yung binayad mo dito. Kasi ikaw lang nag-ayos, di ba? Company lang, sa ako lang. Ayos. Walang ibang taong agencies or mga taong ginamit mo para magpatulong ka ganun. Ikaw lang. So magkano ang mga nagastos mo? O magkano pala ang bayad sa pag-apply nun? Sa pag-apply, ang binayad ko lang is 114,000 won. So hindi kalakihan talaga, no? Or 4,000 pesos. 114,000 Korean money. So hindi kalakihan. So sa palagay mo, ilan lahat ang mga nagastos mo? So kung sa tingin mo, estimated lang lahat. Estimated siguro mga 200,000 won. Kasya na? 8K lang. Hanggang lumabas na lahat ang visa mo. Lumabas na yung result. Anong pakiramdam mo na na-change na yung visa mo? Siyempre masaya kasi yung visa mo ngayon may assurance ka na hindi kagaya ng E9 after ng 2 contract wala na. Itong
E7-4 hanggat gusto mong mag-work. Unlimited extension siya. Tapos, pwede ka pang mag-invite ng mga parents, di ba? Or asawa kung sakaling mag-asawa ka. Bilang kanila. Ang maganda pala dito sa mga visa na ganito, pwede mo nang kunin yung pamilya sa Pilipinas. Parang i-invite ka. So, simula nung pag-apply mo ng visa, lahat ay kumpleto ng requirements. Ilang weeks ang hinintay mo bago lumabas yung result? Mula nung lumabas yung result na exam ko, first week ng December. Tapos by Exam yon sa topic para nakakuha ka ng agad na level 2. level 2. Kumbaga, nag-exam ka pala, direct, tapos nakakuha ka ng level 2 na points na yon. So, Level test ako, tapos kailangan makakuha ka ng at least level 2 na. so nakuha mo yon. Kaya ka nag-apply agad-agad. After nun, nag-check ako sa High Korea kung kailan yung Parang registration ng applyan. deadline ng applyan, yun yung December 20. So, first week ng December hanggang December 20 nag-ayos ako ng papers. Tapos last day ng registration, doon ako nag-register. So may kailangan pa ng specific na time na doon ka na mag-apply. Hindi pwede yung kompletong papel, gusto mo lang apply, hindi pwede, hindi ganyan. May duration lang yun. So Kung kailan yung duration na yun, doon ka lang pwedeng mag. So simula nung pagpasa lahat sa online, lahat ng form mo, ilang weeks talaga binigay yung result sa visa? As in, sa'yo na talaga yung visa. Ilang weeks yun? Sa preparation, 3 weeks lang. Tapos yung result, as early as 10 days, may mga lumalabas. Ay, mabilis lang pala. Kaya lang yung ano lang pala? Yung akin may kulang na document. Kaya nagpasa pa ako. Kaya umabot siya ng So kumbaga, kapag hindi complete yung requirements mo, hindi lalabas yung result, at saka magdagdag ka na lang requirements hanggang sa mabuo mo ito lahat. Hanggang sa mabuo mo na yun. Ay, maganda din pala. Maganda Akala ko, pag-apply mo ng visa ng ganun, once na kulang ka, is automatic fail. Automatic fail. Hindi. May message kanila na kulang ka ng ganito or may mali sa ganito mong documents. Maganda. Kailangan i-supplement mo yung kulang na yun. After mo ma-supplement yun, kung okay na, approve ka na. Wow. So ngayon ay E7-4 visa ka na. Pwede bang lumipat sa ibang company ang ganyang visa? O ano sa palagay mo, sa tingin mo? Pwede kayang ganyan? Yung E7-4 sa pagkakaalam ko, underemployment pa rin naman yan eh. Ibig sabihin, ang nagbibigay pa din sa iyo ng visa is company. Company pa rin. Okay. Kung gusto mong lumipat, siguro kung may valid reason ka, pwede. Pwede ganun. Pero ibig kong sabihin, parang inay visa din, transferable sana, pwede ka maglipat sa ibang company. Parang Pwede ganun. maglipat ka sa company na tumatanggap din ng E7. E7. Pero siyempre, sa binigay sa iyo ng chance ng company, hindi naman siguro pwedeng na basta-basta ka na Basta-basta ka na lang lilipat. Okay. Kung bigyan ka ng pagkakataon, siyempre, di ba, ang visa mo ay pwede ng mag-invite ng mga parents, mga usher mo kapatid o asawa, may balak kang mag-invite sa mga parents. Oo naman kung may pagkakataon. Kasi ang daming nangangarap ng ganyan, yan pa ba ang hindi mo i-grab na opportunities, di ba? Pinaghirapan mo yan eh. Since nasabi mo kanina na 5 years ka pa lang sa Korea, di ba? 5 years. Ilang years ba dapat ang stay muna sa Korea bago ka mag-apply? Pwede ba pagdating ng mga kababayan natin na EPS galing Pilipinas, pagpunta ng South Korea, pwede bang ma-apply agad sila ng ganyan? Wala bang time preparation, ganyan? Sabi dun sa rules, kailangan at least 4 years ka na dapat sa Korea. Sa Korea. Tapos, dapat 1 year ka na sa company na pinasukan mo. At least 1 year ka dapat sa current company mo. Doon, pwede ka na mag-apply. Yun yung parang basic qualification. Hindi lang pwede pagdating mo lang ng South Korea, diretso maglipat ka na ng ibang visa. Para sa mga ating kababayan po na nasa Pilipinas pa lang, ay kung gusto nyo pa lang mag-change ng visa as a skilled working visa, so kailangan nyo nang mag-tiis-tiis, mag-effort ng pagbutihan ang pagtatrabaho sa company, di ba? Kasi isa yung factors na tinitignan ng company kung ikaw ay sapat bang ibigyan ng visa na ganun. Kasi lifetime na yan, di ba? Kung gusto mo mag-stay dito habang buhay ka na, di ba? Limited visa yun. Kaya nga, gusto rin ng company na both parties, kung magkaintindihan, yun talaga ang visa na, yun talaga ang hinahabol ng lahat ngayon na nandito na sa South Korea. So, para sa akin lang po, mga kababayan natin, mga EPS sa South Korea, talagang bigyan nyo ng spot or time na magtrabaho kayo ng maayos kasi sabi nga ni Mr. Ruel, siya naman ay naka-experience, sipag talaga at tiyaga. Kumbaga, loyalty sa company ang number one dyan na kailangan mo ipakita sa company para mabigyan ka ng ganitong klaseng visa. So, para sa iyo, ano ang maibibigay mo mga payo sa mga kababayan natin dito sa South Korea at sa mga taong gusto pa lang mag-apply dito sa South Korea? Ano ang mabigay mo na payo? Sa mga gusto mag-apply na nasa Pilipinas pa lang, pagtsagaan yung pag-aaral ng Korean language kasi yun yung number one factors kailangan. Pumasa ka ng Korean test.
So, malaking tulong din yun kapag ikaw ay natuto din sa Pilipinas pala, papunta pa ng South Korea, magaan yung pamumuhay mo dito, di ba? Yung mga nandito naman na sa Korea na inay na gusto magpalit ng E7, habang maaga, simula nang mag-prepare. Kumbaga mag-ready dun sa mga requirements kasi yung sinasabi mo hindi basta-basta yung level 2 na KIIP Ako, na certificate 1 year akong nag-prepare kung naalala ko, maghanap ng mga classes na free, mga free classes na dito lang sa South Korea. Nung last year January. Oo. Tapos, one year yung preparation. So kaya nang habulin. Or sa sahod yung binabase. Halimbawa, ang visa mo is 4 years and 10 months. So, nasa 3 years ka pa lang o 4 years, dapat mag-prepare ka na parang ganun. Habang maaga, kung gusto talaga. Para hindi ka maghabol-habol sa time. Totoo ba kapag nag-apply ka ng South Korea, ay kailangan mong pera na nakapondo sa bangko which is 26 million pataas? Anong katotohanan yun? Kailangan may pera. Nag-apply ka ng E7 visa, hindi kailangan na may 26 million ka sa bangko. Ang pagkaalam mo kasi, kailangan daw ng pera sa bangko para mag-apply. Ang kailangan is yung annual salary mo umaabot ng 26 million and above. In a year. In a year, annual salary. Baka may pera ka talaga, ayaw mo lang pautang. Meron nga. So, totoo yun na hindi talaga kailangan. Coming from you talaga yan. Kasi pumasa ka na eh. Isa yun sa basic requirement. So, may sasabihin ka pa ba sa mga taong nakakapanood nitong mga video? Sa akin, kung may pangarap na mga... Na gustong abutin. Parang ganun. Para sa akin, sa mga kababayan natin na gusto talaga yung pag-stay pa rito ng mas matagal, paghandaan, yung pagkuha ng visa, hindi yung... Kasi lahat ng bagay eh, hindi mo makuha ng overtime. Madalian. Kumbaga, there is no overtime of success. Walang gusto ka mong ma-achieve sa buhay. Kailangan paghihirapan mo talaga yun. Correct. Mas maganda yung mga achievements mo na alam mo kung paano mo siya pinaghirapan. Pagdating ng araw, pag nakukuha mo na yan, sabi mo, ito yung bagay na ginusto ko na pinaghirapan ko. Na hindi basta-basta nakukuha ng iba. Tama. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung bigyan nyo na ng likes, mag-comments kayo at mag-share na rin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you. Napoy, parang professional.